Ayan, alright guys, quick guide for reflect build Royal Guard. So take note lang muna bago tayo mag-start, yung full reflect build ng Royal Guard, mas maganda lang siya gamitin for 1v1. Pero pag GVG na and dimension drill, hindi mo na siya ganun maaasahan yung reflect eh. Kumbaga magiging add-on na lang siya. So pero kung magre-rely ka on full reflect build lang, hindi siya advisable, no? Utility tank pa rin talaga ang ang best sa ganitong build ng Royal Guard. So pwede kang mag tank slash reflect ganun. So pakita ko mamaya paano yung setup ko kasi ganun yung akin eh. Full tank siya pero may reflect pa din. Yun. Anyway, let's start sa skill muna. Skill description ng reflect, shield reflect. So based on the skill description, so it's 40% melee P damage taken ang nagre-reflect. So based lang siya sa damage taken. Pero meron tayong 3 sources para ma-boost up yung reflect damage. First is from the very score. So may Dimic and Smeldon nito. Sa Smeldon, ito yung niya, description. Base siya sa Vite value mo. So times 10 yung multiplier niya. So say 200 total Vite mo. So that's additional 2,000. Pero hindi siya exact plus or minus yun. Hindi ko lang kung ano yung depende yata sa PvP redact. Sorry, hindi ako mahilig mag science eh. Normally nagtatanong lang din ako sa mga loyalista ng Crusader class natin sa group chat like Sigulaman. Yun. So second is from the card, no, meron tayong MVP card na may reflect din. So ito yon. So ito di mo kailangan ng skill na shield reflect, may magre-reflect siya. Ang problema for normal attacks lang. Tapos melee normal attacks. So depende din siya sa, may additional siya from bit value mo. Pero yun nga, ang nire-reflect lang nito is normal attacks. So for me, hindi siya worth it gamitin. Una-una, bang job class lang yung may normal nagre-rely sa normal attacks, RK, AA, RK lang, no, 'di ba? So not worth it. Ayun. And lastly, doon tayo sa pinaka favorite ko, yung Naga Shield. Yan. So tingnan natin yung niya. Ayan. So sa description niya, plus 14% reflect damage. Doon pa lang, 'di ba? The best, sulit na. Tapos ito yung pinakamalupit. Yung at refine plus 10, shield reflect deals 2% of your max HP. So imagine if you have 500,000 na hindi, sorry, pag nasa ka sa PVP ka arena or any PVP contents, normally mga 2 million, say 2 million ang ang HP mo. So 2% nun is 220, 40% reflect damage. Tapos kung yung ma-atake pa sa'yo like Doram na sunod-sunod yung tick ng damage niya nung summon, sunod-sunod yun eh. Sunod-sunod din yung palo ng reflect damage. Although hindi pa, take note,
lahat ng reflect damage hindi yan fix na say 2% value ang magre-reflect. May plus and minus yan. So pero and ano pa rin siya, hindi siya damage taken base. So base siya sa HP value mo, no. So kahit gaano kababa yung damage ng kalaban mo sa iyo, ganun pa rin yung value ng nagre-reflect sa kanya. So which is good, 'di ba? Unlike magre-rely ka lang sa 40% dun sa skill, 40% ng damage taken. Normally patay ka na. Patay na character mo, buhay pa siya. Unlike dito sa based on experience, kaya mo talagang tayuan yung kaya mong tayuan yung kalaban, kaya mong tayuan yung damage ng kalaban mo kahit Doram pa yan. Wag lang Warlock kasi wala kang reflex sa Warlock eh. Yun, kahit Doram pa yan, kaya mo siyang tayuan na makaka-survive ka tapos siya patay sa reflect. Ayun, Naga Shield lang talaga is the key. Ayun, of course may skill ka pa rin dapat na tier 10. Ayun. So paano ginagawa ko pag reflect build? For 1v1 lang, yung pag naghahamon lang ako sa arena, nagte-test lang ng tankiness. Ginagawa ko, especially kung Doram or any melee P damage job class yung kalaban ko, papalitan ko lang yung weapon ko ng Divine Spear. Yan. Tapos Naga Shield. Lahat ng set ko pang tank na. So yun lang yung binago ko. Weapon lang. For 1v1 lang to. So yun. Resulting ko, medyo bumaba na to kasi madami akong mga pinalitan. Pero before it's 625. Yun last na highest HP ko. So, ayun, 613. Pag to pinasok ko ng PVP, nasa 2.5 ganon, more or less. 2.5 M. So, sobrang sakit na nito. Pag yung makikita niyo yung mga videos ko ng against Doram na may reflect. Yun. Dahil ko, Divine Spear. Now, paano pag GVG or Dimension Drill? Babalik ko lang sa Piercing Spear. Piercing Spear kasi meron tong max 25% damage reduction pag naka 5 stacks ka using Moon Slasher or King's Grace. Ginagamit ko to kasi mostly naka-tack stance ako. Applicable naman siya sa Moon Slasher. So ayun, tapos meron pa tong damage reduction na plus 14 P damage, tapos M damage plus 7. So sulit na. Tapos ang offhand ko, Naga Shield pa din. Hindi ko ginagamit tong automatic barricade kasi mostly ng mga provisions nito for defense stance lang, which is hindi ko magagamit kadalasan kasi mostly naka-attack stance ako kapag any PVP content. So nagnanaga shield ako kahit papano. May damage input pa naman yung yung reflect shield reflect ko. Although hindi mo siya aasahan talaga na pumatay ng marami. At least ito, may nagre-reflect. Kahit pa paano, normally pag Dimension Drill nakakaisa, ganun lang. Maximum isa lang yata napapatay ko pag may nanggigigil lang siguro na Doram or RK sa akin. Sa GVG naman, max dalawa lang yata ang kill. Mga nanggigigil din siguro. Hindi nila na monitor yung HP nila. Ayun.
yan lang, ganyan lang set ko. Naga shield lang talaga. Wala akong cogwheel, hindi siya, although pwede mo naman dagdag din sa reflect damage. Pero kasi wala akong 5 weight smell doon. Yeah, 5 weight smell doon. Kaya hindi ko siya ginagamit. Meron akong Dimic pero hindi siya priority sa akin. Enough na yung Naga Shield actually for me. So far naka 500 naman ako, 568 max HP. Pwede na 'yon. So ang key lang talaga diyan high HP ka para ma-maximize mo yung reflect damage ng Naga Shield. So ayun. That's all. Thank you. Hopefully nakatulong.